Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po mga kababayan, nagre-reklamo po si DOJ Secretary Remulla, Boying Remulla, at kine-question nga po itong procedure ng ombudsman na mag-file ng counter affidavit patungkol nga po sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte na dinala nga po sa ICC. So bago pa natin panoorin niya mga buong video mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para sa iba pang update mga kababayan. Eto muna, panoorin po muna natin ito kung ano po yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Eto po muna mga kababayan, pag-usapan po muna natin at balikan natin itong nangyari po dito sa Senate hearing kung bakit sila sinampahan ng kaso mga kababayan at pinapaliwanag. Ito nga, panoorin po natin. So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. Yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti po sa ating bansa. Mabuti. Yun po yung aming paningin ng pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Yun po ang aming tingin, ang tama. Mainit ang sagutan ni Ayun po, ayun daw po ang tamang proseso mga kababayan. Diretso daw sa ICC. Ito nga si Pangulong Duterte. Bakit ho siya nagreklamo ngayon? Dahil sa mabilis na proseso, dito nga nangyari na pinapa-counter affidavit siya ng ombudsman. Senador Bato de la Rosa at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa ikatlong pagdinig ng Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paulit-ulit na tanong ni De La Rosa bakit hindi man lang daw hinintay ang request mula International Criminal Court o ICC na i-extradite o isuko si Duterte. Sagot ni Remulla dahil hindi na bahagi ng ICC ang Pilipinas. Hindi na makapagre-request ng extradition ang tribunal. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership March. Bakit ganun ho? Di ba ho, hindi na ho tayo membro ng ICC? At bakit inilipad pa rin ho siya? So kahit membro ka at hindi ka membro, padadala ka pa rin doon mga kababayan. Di ba ho? So hindi ho natin maintindihan Yun ho nangyari, di ba ho? 2019 effective ang ginawang pag-atras ni Duterte sa ICC pero ine-examine na noon ng ICC ang mga umano'y extrajudicial killing sa bansa. Pero kung si retired Supreme Court Senior Associate Justice Adolfo Ascuna ang tatanungin, iligal ang ginawang pagsuko ng Administrasyong Marcos sa dating Pangulo. Paliwanag. Yan po mga kababayan dating Supreme Court Justice po yan. Illegal daw po ang ginawang pagsuko kay Pangulong Duterte noon. Yun po. Bakit ho binabago ito ni Boying Remulla mga kababayan? Di ba ho? Niya sa mismong Rome Statute na bumuo sa ICC, nakasaad na dapat iharap ang inaresto sa local court, bagay na hindi ginawa sa kaso ni Duterte. Pero however, criminal proceedings before the ICC is governed by their own procedure, mali coptus, beni detentus, meaning that even if the arrest is illegal, the detention can be legal. Sa Pilipinas naman naniniwala si Ascuna na may konsekwensang paglabag na ito lalo na't may mga nakabinbing petisyon sa Korte Suprema. Tanong ni Senador Alan Peter Cayetano, paano? So, may nga ho dito, may pananagutan nga itong mga kababayan. Di ba nga inano na po ni Senador Amy dito sa ombudsman para paliwanagin nga ito at kasuhan na nga ito mga kababayan, ang mga pinagagawa nila dito kay dating Pangulong Duterte. Ano na lang ang mga Pilipinong posibleng sunod na ipapaaresto ng ICC? Gaya na lang ni De La Rosa na nagpatupad ng madugong war on drugs bilang dating PNP chief. Sana raw iharap muna sila sa Philippine courts sa halip na ilipad rin agad sa ICC Detention Center sa The Hague, the Netherlands. I grew up dun sa naririnig mong sa presinto ka na lang magpaliwanag. And after the EDSA Revolution, eto sa bagong constitution, then the many laws we passed after addressed that. Hindi pwedeng bigla ka na lang hulihin tapos sa presinto ka na lang magpaliwanag. Unfortunately, parang yun ang lumabas. Sa Hague ka na lang magpaliwanag. Yun nga ho. Ganito rin ho yung ginagawa ni Tory ngayon mga kababayan. Di ba ho? Sabi kahit wala nga hong
warrant of arrest, nadala sila, sa presento ka na magpaliwanag. Yan ang sinabi niya, di ba, sa video niya. Yan ang ginawa din nila kay Pangulong Duterte. Even if there are defects here. Sagot ni Remulla, Korte Suprema na ang magbibigay ng guidance tungkol dito. Ngayon lang uli humarap sa Senado ang mga opisyal ng ehekutibo matapos silang pagbawalan ng Malacanang na dumalo sa ikalawang hearing dahil sa executive privilege. Napuno ng tensyon ng hearing nang tanungin ng mga senador kung sino bang nag-utos isakay ng eroplano si Duterte. Ininvoke kasi ni PNP Chief Romel Marbil ang executive privilege. Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is... So, ayan po mga kababayan ha. Nagsisinungaling ho sila, nakita na natin dyan sa hearing na hindi ho sila nagsasabi ng totoo at hindi ho nila maituro kung sino talaga nagutos. So para malaman ho ito mga kababayan, ito nga, kaya nga iniimbestiga na ho sila. Naku po, yan na po magkakaalamanan na mga kababayan. What we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a No, position. we're not bullying you, sir. Nobody's bullying. We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. Ay, syempre, ganun din ho naman ginagawa din sa Quadcom, di ba ho mga kababayan? They are trying. But dito nga, mas maano pa nga to sila Senator Bato de la Rosa na magtanong ho sa inyo kung ano ba talaga ang totoo. At hindi ho talaga kayo pinipilit. Tapos sasabihin nyo, binubuli kayo. Di ba, magsabi lang ho kayo ng totoo kung bakit dinala ho at sino nag-utos kay Pangulong Duterte sa ICC. Yun lang ho naman ang tanong. Pero syempre ho, hindi ho nila aaminin yan mga kababayan. And executive privilege is a valid excuse not to answer any question. President Duterte is already at The Hague. We're asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sa huli, So yun po mga kababayan. Wala ho makapagsabi at ayaw talaga nila sabihin. Kaya nga ganito ang nangyari na kinasuhan sila. Na ito nga, pinapaliwanag sila ng ombudsman mga kababayan. So dito na po tayo mga kababayan dito sa sinasabi niya na ni Remulla na kina-question niya at bakit nga yung procedure ng ombudsman na napakabilis mga kababayan. Dahil ang bilis nga daw. Yan nga, hindi daw pa clear ang procedure ng ombudsman. Pero ang ano ko dito mga kababayan, paano hindi ho magiging clear? Kasi nga ho, di ba ho, ito na, nakapag-file na si Senator Amy Marcos dito sa ombudsman. So nandun na ho yung lahat yung complaint mga kababayan sa kanila na yung mga pinagagawa nila. Bakit kailangan pa ho ng, di ba ho, na katunayan na ito, mag-iimbestiga muna bago sila i-file ng kaso mga kababayan. Nandun na ho makikita na ho ang findings nila mga kababayan. Kaya napabilis ho itong ombudsman na paliwanagin sila. Yan ho, di ba mga kababayan? So panoorin ho natin kung ano pa sinabi niya. Parang hindi malinaw ang procedure kasi dati, pero fact-finding yan, may rules na publish yan. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Mga kababayan, sinasabi niya parang hindi ho dumaan sa procedure. Sa due process mga kababayan. Bakit? Si Pangulong Duterte ba dumaan sa due process? Di ba hindi? Di ba ho? Yun nga, due process muna. At dito muna tatalakayin yan ang mga kaso niya at hindi mo ipapadala kagad. Tapos ngayon nagrereklamo ka. Di ba ho? Sinasabi niya ho. Balikan ho natin ang sinabi niya. Pero fact-finding yan, may rules na publish yan. Yung ngayon, parang hindi na dumaan sa fact-finding. Pero ngayon daw hindi daw dumaan sa fact findings. What? Okay ka lang, pero pag ikaw inanuhan, hindi dadaan. Di ba? Ano ho masasabi nyo dito mga kababayan? Ito, basahin natin itong mga comment ng mga tao dito. Sabi nga ikaw nga, hindi dumaan anak mo sa fact-finding absuelto agad. Yan din mga kababayan. Di ba ho? Bigla ho na lang na yung anak niya. Na absuelto mga kababayan. Ito pa, ang Judas sa Pilipinas. Huwag naman ho yun. Okay. Tapos, ito pa ho. Worst DOJ Secretary in Philippine History. Tignan mo. Ang dami ho nagko-comment na negative sa iyo dahil nga sa pinaggagawa mo mga kababayan. Anak mo nga nahuli sa drugs. Nakalaya pa. Ayos. Di ba?
Ang dami ho nakakaalam yan eh. Hindi ho namin nakakalimutan yan kung ano nangyari do sa anak mo. Dahil nga, nahulihan ho yan. Tapos ngayon, sasabihin mo, yung walang fact-finding. Meron nga eh. Meron nga final nga si Senator Amy sa'yo na ayun na mismo ang fact-finding nila. Ano pa gusto mo, di ba mga kababayan? So para sa'yo, hindi malinaw. Hindi malinaw. Pero sa amin, mga kababayan, sa atin, malinaw ho na ayun ang totoo. Meron na ho silang fact-finding para yung sa mga ginawa nyo kay Pangulong Duterte na dinala nyo doon sa ICC kagad. So mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa video ito, sa balitang ito? At mag-comment lang ho kayo at huwag kalimutan po mag-subscribe para sa iba pong update na nangyari sa atin. Maraming salamat po. God bless.